At pagkatapos nga manalasa ng Bagyong Christine ay agad naman naming binisita ang aming garden. At thank you Lord dahil wala namang nasira o nilipad sa aming mga tanim. Isa lang naman ang lumilipad at yun ang mga utak namin. Dahil nga sa lakas ng hangin na dala ng Bagyong Christine ay di mo talaga maiwasan na mag-alala. At meron pa akong isang inaalala at yun ang mga chismosa. Charot. Gusto ko lang din namang mga musta kung asa na sila dahil tao din naman sila. Charot. At tignan nyo ang nangyari sa aming mga kalabasa. Punit-punit na nga ang dahon ay hindi pa siya maitsura. At yun pala ang tumitira, yung kulay orange na insekto. At di lang pala isa, meron pang iba, yung green na tipaklong. At hindi lang yan, dahil hindi na namin talaga mabilang ang mga insekto na aming mga nakita at natepo. Kaya pala yung iba, sumusuko talaga sa pagtatanim. At ang aming pesticide, tila hindi pinapansin ng insekto na ito. At sa kabilang dako naman ang aming kangkong. Imbis na pwede na kaming mamitas, abay inunahan na kami ng pagbutas. Kaya imbis na plano ay kangkong na adobo ay napunta sa ulam na toyo. Charot. At eto na si misis ko, ayaw na tumigil sa pagpisil. Talagang punong-puno na at gigil na gigil. Minsan para ding nakakawalang gana dahil ang iyong tanim imbis na iyong inaalagaan at binabantayan ay mas lalo patuloy kinakalbo ng mga insekto. Kaya lang kapag tumigil ka naman, gutom ang kalalabasan. Charot. Kaya kahit talo ka na sa iyong pagod at oras, ay tuloy pa rin ang laban. Kaya tuloy ka lang sa pag-spray at hayaan. Isipin mo na lang, mabubusog din yan. Charot. Dito sa pagtatanim, masusubukan talaga kung hanggang saan ang iyong pagtsatsaga at pasensya. Pinakamaganda sigurong gawin ay enjoyin na lang ang pagtatanim. Dahil kung ikaw ay magpapa-apekto sa maraming insekto, ay pagdating ng dulo ay ikaw pa rin ang talo. At nakakapanghinayang namang makita na ang saging na ito ay natumba. Meron na pa namang bunga. Pero at least ang bunga pwede nang ma-harvest. At araw-araw naman kinukuha ni Mrs. ang bulaklak ng blue ternate. Dahil araw-araw naman talaga kaming umiinom nito. Dahil nga ayon kay Google sa ating katawan ay marami itong benepisyo. Kagaya ng normal na pag-ihi at normal na pagbabawas ng tae. Charot. Kaya kung meron kayo nito, uminom na rin kayo. At nang medyo humupa na nga ang hangin ay agad naman akong umakyat sa niyog para tuparin ang kahilingan ni mama na kuhaan siya na gagawing walis. Gusto niya kasi ng walis na bago at mahabang walis tingting para pwedeng magamit masakyan papuntang Masinag. Charot. Kaya lang may problema. Kapag nalaman to ni papa na nagputol na naman kami ng palwa ay sigurado makagalit na naman siya. Dahil daw po baka mahapdihan ang niyog at baka maapektuhan ang kanyang pamumunga. Pero di bali ma, kapag nagalit si papa, i-kiss mo na lang siya. Charot. At eto na, naputol ko na ang isa. At meron pang pangalawa. At meron pang pangatlo. Sigurado, makagalit talaga to. At hanggang dito lang muna mga kawiner.